Dati nga, umaabot ng halos isang buong araw para makapag-renew tayo ng rehistro. Pero ngayon, tinry ko na mag-renew ng rehistro ng motor ko na hindi na pumupunta sa LTO. Wala ng pila, wala ng paghintay. And now, let me show you how I did it. So, here's what I used to think. You have to go to LTO, umila, magantay, bayad. Pero hindi na pala. Kailangan mo lang gawin tatlong bagay. Pero disclaimer lang effective lang to para sa mga merong LTO portal o sa mga tao na nakapangalan sa kanila yung motor nila. Kung di naman nakapangalan sa'yo, pwede mo pa rin magawa kung meron kang access dun sa LTO portal nung taong nakarehistro sa motor mo. Okay? So without further ado, let's go! So step 1, ito lang yung step na kailangan mo pa rin umalis syempre. So una, kailangan mo muna pupunta sa pinakamalapit na PMBIC Center o mas kilala sa tawag ng mga Emission Testing Center. So ako dito ako pumunta sa sa Taguig area dito sa M2 Emission Center dahil malapit lang to sa bahay namin at napakabilis nito. So kailangan accredited inspection center yung pupuntahan ninyo. So dito mo ipapa-inspect yung motor mo, check yung mga bosina, headlights, brakes, at yung mga safety stop. Tas after nyan, i-emission test yung exhaust mo. At pag pumasa ka, okay na. At ang kagandahan pa dito, automatic na to. Once na pumasa ka na dito sa emission test, pagka nag-register ka dun sa may LTO site, automatic mo nang makikita doon dahil yung inspection center na mismo yung mag-upload ng result mo sa online system nila. So hindi mo na kailangan mag-scan pa ng mga test results and anything. Ganun lang. So next step, umuwi ka na ng bahay nyo or kung meron kang na malapit na bilihan ng insurance, syempre kailangan natin ng CTPL o yung Compulsory Third Party Liability Insurance. So, pwede mo itong mabili sa mga Cebuana Luwilier, M. Luwilier. Pero kung ayaw mo naman ng pumunta sa mga yan, pwede naman sa online. Ang ginawa ko is nag-search lang ako dito sa Google. At yan, pili lang kayo. Ako ito yung napili ko, yung una insurance. By the way, this is not sponsored pero mabilis dito So ito lang, nag-register lang ako, tinype ko lang yung mga details ng motor ko na makikita nyo sa ORCR ninyo. So i-type nyo lang yan, after nyan is magbayad na kayo, payment lang. So isa sa napakaganda dito sa mga ganitong proseso, online na siya, napakabilis lang, at higit sa lahat, ang mura pa nito compare sa mga insurance na mabibili mo dun sa mismong LTO office. Nasa 290 pesos lang yung binayaran ko at all-in na to And kapag nakuha mo na yung insurance mo, automatic din nilalabas na yan dun sa portal. So tignan natin yan mamaya kapag dun na tayo. So nakita nyo diba? Gaano kadali. So dati kailangan pa nating umabsent ng isang buong araw. Kung minsan nga dalawa pa kasi hantayin mo pa, babalik ka pa. Pero ngayon, take advantage natin tong online system ng LTO. Punta na tayo sa step 3. At ang panghuling step is i-open nyo lang yung LTMS portal. So dito mag-login lang kayo sa LTO portal ninyo. Ayan, type nyo lang yung security code, login. Then once makalogin na kayo, punta lang kayo dito sa may vehicle. Ayan, click nyo lang yung accept. Then after nyan, piliin nyo yung motor na i-re-register nyo. And for me, yung Yamaha Sniper ko. So, yan po na ito. Makikita nyo rin dito na kung kailan may expire yung registro ng motor nyo. So, para sa akin is March 2026. And next nyo lang, then piliin nyo lang yung renewal of registration. Tapos, itong private MB. Then next is, ayan, makikita nyo dito na hanapin na yung insurance at yung emission test. So, i-click nyo lang tong upload button. Then, ayan, wait nyo lang. Ayan, lalabas na agad. Nandito na siya kaagad dahil in-upload na siya nung inspection center, o nung insurance. And dito naman, ito in-upload na insurance center. Click nyo lang yan. Then, go to finish. And after that, yan, makikita nyo yung confirmation. So, ang
After nyan is click nyo lang yung proceed to payment. Yan, so makikita nyo dito, pwede kayo magbayad through card, BPI, Gcash, credit card, etc. So malit lang naman yan kung sa motor nasa 3% na interest dahil kasama nga 30 pesos, ganyan. Kung 300 yung rehistro nyo, so pili lang kayo dyan ng gusto nyo method. So yan, in my case, itong Visa ang ginamit kong method dahil gagamit ako ng card para sa payment. Pag na-click nyo yan, click nyo lang yung proceed to summary dito sa baba. Then wait nyo lang. Ayan, makikita nyo na yung babayaran nyo. So yan, check nyo yung mga details. Sa akin is umabot ng 325 pesos. Yan, tapos submit nyo na. Click nyo na yung submit. Ayan, so makikita nyo lang dito and accept. So ngayon is pupunta kayo doon sa site ng payment after nito. So yan, pag napunta na kayo dito sa payment, type nyo lang yung details ng card nyo or ng Gcash o kung anong payment yung pinili ninyo. Then after that is click nyo lang yung pay now. So ayan, pag na-click nyo yung pay now is antayin nyo lang, wag nyong i-close muna yung page kasi hindi na makakabalik dito. Once na na-close nyo yung page is magantay kayo ng 1 day para re-apply ulit. So ayan, ayan no. Ayan, so ayan, once na okay na yung payment nyo, pwede na kayong bumalik sa homepage ng LTMS. Yan, kung nalog out kayo, ilagin nyo lang ulit. So ayan no, once na marilagin nyo na is click nyo lang yung transactions. So makita nyo wala nang open, punta kayo doon sa close. Ayan, makikita nyo yung close na, ito na siya. Ayan, sa unahan, click nyo lang yan. And ito na, dito nyo na makikita yung OR nyo. So ayan, makikita nyo, click nyo lang dito yung official receipt. Isa dito sa right corner. Ito na, click nyo lang yung official receipt. And yan na, makikita nyo na yung OR nyo. So pwede nyo ito i-download, tapos i-print nyo na lang. Then ito na yung papayatan nyo kapag may checkpoint. So ganun lang kadali at nakapag-rehistro na tayo ng ating motor. So salamat sa panonood. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe and comment nyo na kung ano pa yung mga gusto nyong tutorials. See you on the next video. Bye!